Isang pirma, isang gabi, nabura ang halos 8 dekada. Walang missile, walang destroyer, walang fighter jet. Yon ang pangako ng Japan. Ngunit noong April 21, 2026, nagbago ang lahat at ang Pilipinas maaaring maging una. Sa loob ng halos 8 dekada, may isang batas ang Japan na hindi nila nilabag. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nangako ang Japan, hindi na sila magiging banta sa mundo. Hindi na sila magbebenta ng mga sandata na makakapatay. Ito ang tinatawag nilang patakarang pacifist policy. Ang patakaran ng isang bansang nasunog ng digmaan. Noong 1967, nilimitahan ng Japan ang kanilang sarili. 5 lamang ang kategorya ng kagamitang maaari nilang i-export. Lahat ay non-lethal, radar, protective gear, surveillance equipment. Ngunit kahit gaano sila kagaling sa teknolohiya ng depensa, ang mga missile, ang mga barko ng digmaan, ang mga jet na natiling limitado sa loob ng Japan. Ngunit noong April 21, 2026, nilagdaan ni Prime Minister Sanay Takaichi ang bagong patakaran. Ayon sa mga ulat, binago ng gabinete ng Japan ang halos 8 dekada na tradisyon. Mula ngayon, ang Japan ay maaari nang mag-export ng fighter jet, missile at destroyer sa mga bansang kaalyado nila. At ayon sa mga pagsusuri, kabilang ang Pilipinas sa mga tinitingnan. Bakit ngayon? Ayon sa mga pagsusuri, hindi ito aksidente. Sa paligid ng Japan, lumalakas ang China, lumalakas ang North Korea. At ang dating tiwala sa Amerika bilang proteksyon, ayon sa mga analyst, hindi na kasing lakas ng dati. Kaya naman, ayon sa mga ulat, kailangan ng Japan na palakasin ang kanilang sarili at ang kanilang mga kakampi. Ang bagong patakaran ay malinaw, ngunit may limitasyon din. Ayon sa mga ulat, ang lital na armas ng Japan ay maaari lamang ibenta sa limitado at piling kaalyado ng Japan. Bawat benta ay dadaan pa sa National Security Council ng Japan. At sa prinsipyo, hindi sila magbebenta sa mga bansang kasalukuyang nasa gera. Ngunit may pagbubukod, depende sa pangangailangan ng kanilang seguridad. At dito pumapasok ang Pilipinas. Ayon sa mga ulat mula sa Kyodo News at iba pang international na media, ang Japan at ang Pilipinas ay nagkaroon na ng mga impormal na usapan. Hindi opisyal, hindi pa nakumpirma ng Ministry of Defense ng Japan. Ngunit ayon sa mga pagsusuri, ang Pilipinas ay posibleng maging unang bansa na makatanggap ng lital na mga armas mula sa Japan. Ano ang pinag-uusapan? Ayon sa mga ulat, ang tinatawag na Type 03 Chusam Air Defense Missile System. Ito ay isang medium-range surface-to-air missile, dinisenyo para patamaan ang mga fighter jet at mga cruise missile. Ayon sa mga pagsusuri, kayang subaybayan ng Chusam ang around 100 airborne target sa iisang oras. Para sa Pilipinas, ito ay isang malaking hakbang. Hindi lang missile ang nasa usapan. Ayon sa mga ulat, isinasaalang-alang din ng Japan ang paglipat ng kanilang mga retired na destroyer sa Pilipinas, ang tinatawag na Abukuma-class destroyer escort. Ayon sa mga pagsusuri, kahit lumana ang mga barkong ito para sa Japan, para sa Philippine Navy na kulang pa rin sa malalaking surface vessel, ito ay magiging malaking dagdag sa kanilang kakayahan sa dagat. Bakit importante ang mga barkong ito? Ang Abukuma-class ay may kakayahan sa anti-submarine warfare capability, critical sa West Philippine Sea, kung saan ayon sa mga analysts, aktibo ang submarine ng China. Higit pa rito, ayon sa mga pagsusuri, ang pagpapadala ng Japan ng mga barkong ito ay hindi lamang tulong. Ito ay isang mensahe
na handang lumabas na ang Japan bilang isang security provider sa Indo-Pacific. Hindi ito biglaan. Sa nakalipas na ilang taon, patuloy na lumalakas ang relasyon ng Japan at Pilipinas sa depensa. Noong 2024, nilagdaan ng dalawang bansa ang Reciprocal Access Agreement na nagpapahintulot sa mga puwersang militar ng Japan na mag-deploy sa loob ng Pilipinas at vice versa. Ayon sa mga pagsusuri, ito ang pundasyon ng mas malaking kasunduan na darating. Hindi ikinatuwa ng China ang pagbabagong ito. Ayon sa mga ulat, agad na nagbigay ng warning ang Beijing. Kinritiko ng China ang desisyon ng Japan. Tinawag itong mapanganib at nagpapalakas ng tensyon sa rehiyon. Ngunit ayon sa mga analyst, ang reaksyon ng China ay nagpapatunay lamang kung bakit kailangan ito. Habang lumalakas ang China sa West Philippine Sea, kailangan ng mga kaalyado ng mas matibay na depensa. At hindi lang Pilipinas ang nakikinabang. Ayon sa mga ulat, noong parehong linggo ng pagbabago ng patakaran, nilagdaan ng Australia ang kasunduan sa Japan para sa pagpapadala ng around 3 Mogami-class frigates mula sa Mitsubishi Heavy Industries at na magkasamang gagawin ang around 8. Ito ang unang malaking kasunduan sa barko ng digmaan ng Japan sa labas ng kanilang bansa sa modernong kasaysayan. Para sa Pilipinas, ano ang ibig sabihin nito? First, posibleng makatanggap ng air defense missile system na kayang harangin ang cruise missile ng China. Second, posibleng makakuha ng mga destroyer na magpapalakas ng presensya ng Philippine Navy sa dagat. Third, ayon sa mga pagsusuri, ito ay nagbubukas ng pinto para sa mas marami pang kasunduan sa pagitan ng Japan at Pilipinas sa mga darating na taon. Ngunit ayon din sa ilang analyst, may mga limitasyon ito. Sinabi ng mga eksperto na ang industriya ng depensa ng Japan ay maliit pa rin kumpara sa iba. Kulang sa manggagawa, kulang sa kapasidad na mag-produce ng mabilis. Kaya naman, ayon sa mga pagsusuri, kahit malaki ang simbolikong kahulugan ng pagbabagong ito, ang aktwal na bilang ng armas na maaaring ma-export ay magiging limitado sa malapit na panahon. Ngunit ang mas malaking larawan ay malinaw. Ang Japan, na dating nakatago sa likod ng kanilang pacifist constitution nila, ay nagising na. Hindi lang sila nagtatayo ng mas maraming armas para sa kanilang sarili. Ngayon, ibinabahagi na nila ito sa mga kakampi. Ayon sa mga analyst, ito ay bahagi ng mas malawak na pagbabago sa Indo-Pacific Security Architecture, kung saan ang bawat bansa ay kailangang mag-ambag ng mas marami. Ang tanong na ngayon, kailan magiging opisyal ang kasunduan ng Japan at Pilipinas? Ayon sa mga pagsusuri, maaaring makita natin ang mga konkretong hakbang sa loob ng year na 2026. At kung matutuloy ito, ang Pilipinas ay magkakaroon ng air defense missile system na kaya nitong harangin ang anumang mula sa West Philippine Sea. Ang Japan ay nagising na. Ang tanong, handa na ba ang Pilipinas? Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.